Okay, so ayun mga kababayan, tayo po ay magbibigay na naman ng komento, reaction dito sa video na kung saan nagkaroon ng komprontasyon dito si Senator Marcoleta, 'no? Kinompronta niya dito si Senate President, Soto at itong si Senator Lacson mga kababayan, tungkol nga doon sa isang resource person, 'no, na si Bryce Hernandez. Actually, hindi na siya ituturing na resource person, eh. Oh, 'di ba kahapon dumalo siya sa hearing ng House, 'no? At hindi nagustuhan dito ni Senator Marcoleta kasi yung naging desisyon nitong si Soto, 'no, base sa pagkakaintindi ko. Kasi si Bryce Hernandez ay naka-contempt yan sa Senado. Ngayon ito nangyari, 'no, pinakausapan ni speaker itong si Soto. May nakita lang akong post sa Facebook na kung saan nga nag-usap sila ni speaker via phone yata kung di ako nagkakamali at, kumbaga, parang inarbor na itong si Bryce Hernandez instead na ibalik sa kulungan o ibalik sa Senado, ay ang ginawa nila doon na nila ipinakulong sa City Jail. Tama ba? Sa Manila City Jail. Oo, para siguro natatakot sa kanyang seguridad, pero wala naman akong nakikita na puwedeng may gumawa ng hindi maganda sa kanya, 'no? Kahit nga siguro sabihin na dinawi niya itong si Senator Jinggoy at Senator Villanueva, wala namang masamang gagawin sa kanya. Anyway, mga kababayan, 'no, eto yung behind the scene, 'no, hindi ito nakita natin sa kahapon, kanina sa kanilang session. Ito ho'y pangyayari kanina. Pero bago tayo magpatuloy, ako ay nakikiusap sa inyo na sana bago kayo magpatuloy sa panonood nito, i-double tap niyo naman itong video, 'no, para makapag-like kayo. And then subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, Kuya Rans TV. At kung maaari, pindutin niyo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. Alright? So ito ang video mga kababayan. Pakinggan natin dito ang komprontasyon na ito. Nakikita niyo naman dyan sa inyong screen, 'no, sa inyong mga cellphone, laptop, tablet o television, 'no, nakaupo dyan si Senator Soto, nandiyan si Senator Soto, si Senator Lacson, si Senator Soto naman nakatayo at kung saan nga hinarap siya ni Senator Marcoleta habang si Bato, Senator Bato ay nasa likuran ni Senator Marcoleta, 'no? Nagkaroon ng komprontasyon nga dito tungkol nga dun sa kay Bryce Hernandez, 'no? Siya yung Assistant Chief Engineer ba ng DPWH na kung saan nalaman natin, 'no, mula sa expose din nitong si Senator Lacson na nagpapatalo ng 400 million mga kababayan sa casino, ha. Grabe, kalalakas magsugal na itong mga 'to. Pero ang tanong, ang tanong, saan ang gagaling yung pera nilang pinangsusugal, di ba? Saan ang gagaling? Pera ba nila yun or pera ng kaban ng bayan? Pero mukhang matibay talagang ebidensya na hawak ni Senator Marcoleta nito si Lacson, 'no? Nga pala, 'no, sa mga susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, asahan ho natin na hindi na po si Senator Marcoleta ang chairman kasi pinalitan na siya ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin 'to. September 19 guys. Yes, September 19 hindi na ako yung chairman. Ang inaano dito kasi ni Senator Marcoleta, September 9, hindi na siya yung chairman. Pero nung na-contempt si Bryce ay siya pa yung no? Siya pa yung chairman ng committee. Kaya nga kung ang ating magiging thumbnail dito bastusan na. Kasi bastusan talaga mga kababayan, dapat sumangkuni muna ito si Senator Soto sa dating chairman ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Hindi siya dapat nagdesisyon ng ganun-ganun lamang. Kasi 'di ba sina Marcoleta ang nag-ano niyan tapos malalaman na lang na hindi na pala makakabalik sa Senado, doon na pala yun sa Manila City Jail, 'no, doon na ikukulong. Mukhang may sablay din dito si Soto. Ito pakinggan natin kahit si Senator Ping Lacson nangangatwiran din dito.
Wala ka na violate eh. Hindi nga. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako ikaw na kinusulta ka ba, yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung Wala naman daw binayolate, sabi ni Senator Ping Lacson. hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman nag-reflect. kasama yung May nag-intervene lang. Hindi na yung content pag pinabusapan, yung pag-gusto ko din dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya, pumayag naman tayo, pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediately. Tapos before intervening event, wala pa yung request. September 8 yung ano September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na ang ano nun bro, kinonsulta ba, chairman? Yun ang oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo si speaker. Hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito. Yan yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Condition. Legal, and physical. Pero yun naman ang tama eh. Hindi ba? Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat mo, ibabalik natin immediately. Narinig nyo ha, katuwiran dito ni Soto ha. Nadesisyonan niya na, nakakahiya na raw kung ano, at paano kung sila naman ang mga kailangan ng pabor sa House of Representatives. Alam niyo sa totoo lang, ang dali lang naman intindihin ang sinasabi ni Senator Marcoleta eh. Ang dali nga intindihin na sana naman lang bago nagdesisyon kinonsulta muna si Senator Marcoleta. Kasi during that time, mga kababayan, si Senator Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Diba? Kinontempt si Bryce Hernandez nung last hearing nila nung Monday at si Senator Marcoleta pa ang chairman nung hearing na yon. Ngayon, alam niyo naman ito si Soto. Ito, alam niya may mali siya dito eh. Veteranong senador na ito mga kababayan. Pero ini-insist niya kasi, ini-insist niya yung naging desisyon niya na pumabor doon sa pakiusap ni Speaker Romualdez. Oo, kasi naalala ko kahapon, humingi ng seguridad ito si Bryce Hernandez doon sa yung habang sila ay nagkakaroon ng hearing dyan sa House na sana daw wag na siyang ibalik sa Senado. Alam niyo naman ang diskarte ng mga na yan, di ba? Si Bryce Hernandez dinawit yung senador, dalawang senador, na pawang, alam niyo na, obviously naman talaga na kwento-kwento lang. Halata naman talagang napanood nyo ba yung speech ni kanina ni Senator Bato? Mamaya papanoorin natin dito kung paano rin ang ginawa nila kay Police Colonel Grijaldo. May isisiwalat dito si Senator Bato. Pero ituloy muna natin 'to mga kababayan. Kung gusto mo, Kung paano tayo mga kailangan sa kanila. As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa consultation natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin. Kaya merienda muna tayo. Tingkoy, magulo ka talaga eh. Okay. So ayun mga kababayan, napanood natin itong konfrontasyon na ito, Sabi ko nga, kung iintindihin mabuti yung gusto mong ni Senator Marcoleta, na sana naman ay hindi lang agad-agad o hindi naman sana nagdesisyon lamang si Senator Soto, Si Senator Marcoleta pa nga naman yung chairman ng committee na yon kahapon, Monday, sana man lang kahit papaano
nag-abiso siya. No, nag-abiso siya, nagsabi siya na, si Bryce Hernandez, pinakiusapan ako ni Speaker Romualdez na hindi na raw nila ibabalik dito at doon na lamang sa Manila City Jail ipapakulong. Di ba? Dali lang naman eh. Kaso, ang nangyari ho, no, nagdesisyon ito si Senator Soto agad. Siya nga kasi ang bagong Senate President Di ba? Tapos ini-insist siya paano kung sila naman ang mga ilangan. Kung ganun ho ang mangyayari na hihiramin mo yung tao para humarap sa siguro naman hindi mo pangungunahan ang House of Representatives kung sa mga kagaya ng na yun. Natural, ibabalik mo pa rin doon bilang respeto sa kanila, di ba? Hindi porket nag-usap ang parehong Senate President at itong Speaker of the House, kayong dalawa na lang ang magdidesisyon, di ba? Dapat sumangkuni ka muna doon sa dating chairman ng committee ng Blue Ribbon, hindi yung, di ba? Nagkaroon tuloy ng parang hindi maganda si Senator Marcoleta. Yan ho kasi ang problema No, sabi nga nila kasi parang ito si Senator Soto ay pumapabor diyan sa House, no? At isa sa mga nasisilip din dito na rason kaya raw nagkaroon ng palitan ng liderato diyan sa Senado dahil nga ho, no, nadadawit nga ho yung mga ibang congressman sa issue ng Ghost Project, na kung saan nga ho ikinantayan ng mga mag-asawang Diskaya. Pero alam niyo mga kababayan, marami ang nagsasabi ngayon, no, itong hearing na ito, baka wala na itong patutunguhan, no? Baka ang madidiin na lang dito ay ang mga ng DPWH. Baka wala na raw mapanagot ng mga politiko. Kasi nga ho, no, di ba si Arjo Atayde ay kinanta rin itong mag-asawang Diskaya at alam niyo naman, no, si Meng Mendoza, ang asawa ni Arjo Atayde ay parte ng Itbulaga. Natural, lalapit siya kay Soto. At eto na si Soto, sabi nga nila, ang nag-appoint ng anak ni Soto dyan sa MTRC, video umano, ay si Speaker. So, siguro, para hindi naman magkapahiyaan, nagdesisyon na si Soto. Ito'y opinion ng mga kababayan natin, mga kababayan. Dahil nga ho, sa nangyaring ito, marami ho talaga ang nadismaya sa nito. Kasi malapit na matumbok yung investigasyon na yan. Excuse me. Yung mga lumalapit na contractor na gusto maging witness, no, lumalapit kay Senator Marcoleta, mukhang mauudot na ho. Ang problema nga lang ho dito, mga kababayan, itong mga mag-asawang Diskaya, talagang nalantad na nga ho ito at talagang idinawit na nga nila, no, sa kanilang naging statement yung mga politiko na humihingi ng kotong sa kanila, no. Ang problema, baka it's either bumaliktad ang mag-asawang Diskaya or malagay sa panganib ang buhay nila. Kaya lang wala na magagawa si Senator Marcoleta diyan, no. Pero tingnan din natin kasi siya rin naman ang tatay yung vice chair sa Blue Ribbon Committee, no. Pangalawa siya kay Soto. At kanina nga ho, mga kababayan din doon sa kanilang session, no, sa Senado ay nagkaroon din ho ng speech si Senator Marcoleta at itong si Senator Bato. Ito ho ang video, panoorin natin ito. Ito ho itong unang video mga kababayan, yan ho ay behind the scene, no, from Net 25. Nakita ko lang kanina at sabi ko isama ko sa pagbibigay ko ng reaction sa naganap na kanina, no, na debate ba o konfrontasyon sa Senado. Pakinggan ho natin dito si Senator Marcoleta, mga kababayan. Infrastructure Committee. Teka, umpisa natin. Are you giving way, Senator you, Mr. Marcoleta is President. recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez
to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. Ayan, oh. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant at Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Yan yung sinabi niya kahapon doon sa nasabi niya, Mr. Chair, wag niyo na ho ako ibalik sa Senate kasi manganganib ho ang buhay ko. Sino ba ang gagawa ng masama sa kanya, sa tingin niya? Yung bang idinadawit niyang dalawang senador? Sa tingin ko naman ho, hindi gagawin ni Senator Jinggo yun. Sa tingin ko, hindi rin gagawin ni Senator Villanueva yun. Nasabi niya na yun at kinontra naman siya ni Senator Jinggo at ni Senator Villanueva. Diba? Ngayon para-paraan na lang ho yun, mga kababayan. Para-paraan na lang. Bakit? Sabi nga ho nila, baka daw di umano kinausap itong si Bryce na ganito ang gawin mo. Naalala yung sinabi ni Senator Marcoleta kahapon na yung abogado daw ng mga Diskaya, mga kababayan, ay kinausap ng isa sa mga congressman. Ngayon, parang ang pinupunto na mag-ano na kayo ng mga senador. Kung magdawit na kayo ng mga senador. Itong mag-asawang Diskaya, alam nyo, sa totoo lang, nanindigan talaga sila. Tama yung sinasabi nila na di bali na sila ay ng mga mababatas. Wag lang yung milyong Pilipino. Kasi sobrang galit talaga ang mga Pilipino sa kanila. Pero mukhang naibsan yung galit. Although may mga nagalit pa rin, maaring nabawasan na. Pero sana din talaga manindigan itong mga mag-asawang Diskaya, panindigan nila ito kung ano yung sinabi nila sa Senate o sa Senado, sa hearing nila doon sa Blue Ribbon. Sana panindigan nila yun. Kasi kahapon habang pinapanood ko yung tanong ng mga ibang congressman doon, pilit talaga nilang pinapaamin itong mag-asawang Diskaya. Pilit nilang pinapakanta, pilit nila na wala naman talagang dapat na aminin. Actually, pati nga ang mga Duterte gusto nilang alam yun, gusto nila talagang idawit. Grabe, nakakatawa nga yung hearing nila na yun. Kasi ang corruption nga yung administration to, pero pilit nila talagang i-connecta sa mga Duterte. Kaya mga kababayan, alam nyo, marami talaga nagsasabi. Ngayon, hindi na si Marcoleta ang chairman, si Soto na ang Senate President. Baka daw walang maparusahang mga politiko, maaring yung mga tiga DPWH lang nasangkot sa ghost project maparusahan diyan, pero yung mga politiko siguradong safe. At sinasabi nga nila kasi pilit nilang nililigtas yung mga pinangalanan ng mag-asawang Diskaya. So ituloy ho natin to. It's as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule.
But The Senate President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that. But we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the legal President, Mr. custody, President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I Yes. think the points raised by Senator Marcoleta are valid. There's just, I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, so we're guaranteeing his safety if he is Tsaka nakaka-insulto nga naman yan sa Senado na sasabihin na itong Bryce Hernandez na ito na ang kanyang buhay ay nangangani pag ibinalik siya sa sa Senate, 'di ba? Anong palagay niya sa mga senador diyan? Mga mamamatay tao, may magtatangka bang pumatay sa kanya? Tsaka pinangako naman ng 'di ba? Na ibabalik ng safe itong si Bryce after ng hearing. Pero ano nangyari? Ayun. Dinala nila sa sa Manila City Jail, doon na nila ikinulong. So tama ba 'yon? 'Di ba? Dapat pag ang usapan ay usapan, may letter sila na nandoon sa yun binabasa ni Senator Marcoleta 'di ba? Tayo mga ordinaryong Pilipino, ang dali natin makaintindi kung tutuusin talaga. Dapat itong mga senador natin, lalo na itong si Senator Soto, naiintindihan niya yung yung saloobin nitong si Senator Marcoleta. Kaso parang ang pinapaboran talaga nila ang House of Representative, no? Yun nga kasi mga kababayan, may mga kakilala silang mga congressman na nadawit siguro. Yun na kasi ang suspetsya ng ng karamihan Alam niyo, sa totoo lang, may mga nakikita akong post na babasa na talagang may pinoprotektahan daw pati atong ating siguro naman hindi naman ganon, no? Sa tingin ko naman hindi naman gagawin ni Senator Soto 'yan, at nakabantay sa kanila ang taong bayan. Alam niyo, nakakatakot nga kasi baka mamaya, no, dumating sa point na ang Pilipinas matulad sa sa Nepal. Napanood niyo ba yung mga video na kumakalat ngayon sa social media na kung saan ang mamamayan ng Nepal talagang nagalit na ng todo-todo. Ang kanilang Prime Minister talagang sinugod na nila. Ang asawa ng Prime Minister base doon sa napanood kong short clips kanina, sinunog ng buhay ang asawa ng Prime Minister. So sana hindi mangyari ito sa Pilipinas, no. Ngayon kung meron talagang dapat umaksyon dito ang ating presidente para hindi na mangyari itong ganitong klaseng kasi grabe ang kalala ang korupsyon na nangyari. Billion-billion ang na to mga sindikato na ito dahil nagsusugal, nagkakasino, nagpapatalo ng milyon-milyon. Imagine niyo mga kababayan yung marinig natin na nagpatalo ng 400 million. Samantalang maraming Pilipino ang nagugutom. Kaninong pera yung pinapatalo nila? Kaninong pera yun? Pera ba yun ng kabanang bayan? Kaya alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, etong mga korap na ito, etong mga kawatan na ito, hindi sapat yung sila ay ikulong lang. No, kung meron sanang parusang bitay, dapat ganun talagang ihatol sa kanila kasi niloko nila ang milyong-milyong Pilipino. Doon sa mga politiko naman, wala tayo kasi wala namang ebidensya diyan si Diskaya, si Carly Diskaya. Kwento niya lang di ba? So wala siya talagang sapat na ebidensya. Siguro kung meron man maglalabas na talagang sapat na ebidensya yung inuutusan. Kung sabi kasi nung inuutusan daw siya, no? Pinapakolekta raw nitong si Romualdez at si Saldico pero walang ebidensya ang mga Diskaya. Kaya ang maano lang talaga dito, no, mapapanagot lang dito malamang ang mga mga nagsabuatang DPWH na yan. At talagang
nakakagalit, di ba? No, makita mo, pera, limpak-limpak na pera, nakaano sa lamesa. Tapos malaman mo, idinideliver kahong-kahong pera. Grabe, ganun pala sila talaga katalamak sa ano, no? Mga taxpayers, pera nyo ho yun, ha? Pera nyo yung inano nila, no? Kinukurakot nila. Grabe. Ang dami ho, ano, sana nga ho, no? Huwag mangyari sa Pilipinas yung nangyayari ngayon sa Nepal. Tuloy natin to. Is here in the Senate, but let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he is here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, you know, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as Okay, ito yung karugtong. left to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, Mr. custody. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa. Ito, pakinggan nyo rito yung banat dito ni Senator Bato sa patama ni Senator Bato sa House of Representatives. Tungkol ito doon sa kay Police Colonel Grijaldo, 'di ba? Si Colonel Grijaldo ay na-contempt at ang tagal na panahon, no? Ang haba ng after pa o nung natapos pa ang 19th Congress bago pa siya nakalaya. So, walang nagtangkang umarbor doon na mga senador, ha, mga kababayan. Walang nagtangkang mga doon, ha. 'Di ba? Dumalo din yung si Police Colonel Grijaldo sa Senate investigation. Pero wala nagtangkang umarbor doon o kunin sa House. Natapos ni Police Colonel Grijaldo yung 19th Congress bago siya pinalaya. Right? Pero base sa kwento ni Senator Bato, bukang nagsumbong yata si Police Colonel Grijaldo na may daw siya kinakausap, no? May daw kinakausap si Grijaldo at alam yun, bumaliktad na dapat para makalaya. Pero yun nga, sinasabi ko na iba talaga ito si Grijaldo, maprinsipyong tao. Kaya hindi niya binago yung naging statement niya noon sa Senado. Hindi niya, yun, kinanindigan niya talaga. Tuloy natin to. Speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito. Di ba? Naalala nyo noon na siya ay kinausap ni, pangalanan na natin ni Dan Fernandez at ni Abante. Nagsumbong siya sa Senate. So yung pinupunto dito ni Senator Bato, tungkol naman dito kay Bryce Hernandez, na kapag binalik si Bryce Hernandez sa Senate, baka mapilita namang umamin si Bryce Hernandez na siya ay tinuruan ang sasabihin niya. Parang ganun ang pinupunto dito ni Senator Bato .
Pero alam nyo, narinig ko si Bryce Hernandez nung binanggit niya si Senator Jinggoy. Akala mo, hindi ka madadamay dito, ha? Oo, narinig ko sa sinabi ni Bryce Hernandez. Ewan ko lang kung may mga nag-upload ng na yan, ng mixing clips na yan. No? Anyway, so ayun nga ho, mga kababayan. Noong dumalo si Police Colonel Grijaldo sa Senate, inamin niya na siya ay kinausap ni Dan Fernandez, ni Abante, na bumaliktad at idiin nga idiin si Pangulong Duterte, pero hindi ho na sunod yung gusto nila, nanindigan si Police Colonel Grijaldo, no? At yun na nga ang nangyari, siya ay na-contempt hanggang sa na binuno niya yung ilang buwan sa diyan sa house sa Manila City Jail. Tama ba? At after pa nung matapos ang 19th Congress, tsaka lamang siya nakalabas. So yun yung point dito ni Bato, na may takot sila na baka pag ibanilik nila si Bryce, mapaamin naman siya ngayon. Tuloy natin to. Mr. President, and after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom, and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Diba? yes, Senator Marcoleta. Noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang Chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil Yes, kami tama. po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa casino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8. Monday? Yes, Mr. Alam President. niyo, tataka ako dito. Hindi ba alam ni Soto na nagkaroon ng hearing
noong Monday sa Blue Ribbon Committee. At yung huling hearing na yun ay si Senator Marcoleta pa ang chairman nun. Yun ang hinahabol ni Senator Marcoleta. Yun ang kanyang ikinahihimutok eh. No, dahil feeling niya nabastusan siya dito sa naging desisyon, no, na hindi ibalik si Bryce Hernandez sa Senate. At yung sasabihin niya na nanganganib ang buhay niya sa Senate, hindi totoo yun, mga kababayan. Ano palagay sa mga senador, mga mamamatay tao? At tingin ko naman hindi gagawin ng dalawang senador na isinabit niya o idinawit niya, no, na siya ay yariin. Di ba? Para-paraan na nga lang ho yung mga kababayan, para-paraan na lang yun para, alam niyo na yung sinasabi ni Senator Bato na baka nga pagka binalik si Bryce Hernandez at sa sunod na hearing, mapakanta siya, mapaamin siya na may nangyaring kagaya nung nangyari kay Police Colonel Grijaldo. Majority Leader. Monday was the hearing here in this Senate. Monday, he was cited in contempt. Yeah. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still Nung gabi pala hindi na hindi na chairman ng committee no, hindi na kailangan isang guni pa kay Senator Marcoleta. Dapat bilang respeto pa rin kay Senator Marcoleta kahit na siya ay natanggal na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, sana sumangguni pa rin. No, dapat hindi sila basta-basta nagdesisyon ng ganun-ganun lamang. Ako kasi mga kababayan, hindi naman ako kasing talino nila, pero malawak ang pag-iisip ko. Ang dali-dali hong intindihin ang pinupunto dito ni Senator Marcoleta. Maaring kayo rin, di ba? Maaring kayo rin naiintindihan yung o na nakuha niyo yung point dito, yung bang respetuhan, di ba? Yung wala naman sanang bastusan kasi ang dating dito, nabastos si Senator Marcoleta. Kaya nga may mga nabasa ako, pag nagalit ang INC, mukhang hindi naman makikialam dyan ang INC kasi although parte ng kanila si Senator Marcoleta, pero merong isang membro ng INC na umalma, yung si Katonying, no? Umalma siya sa pagtanggal nga kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon, no? At natatawa nga siya kasi ang papalit daw sa bagay, si Senator Lacson naman matagal na senador yan, paulit-ulit, pabalik-balik na yan senador. At malawak na rin ang karanasan niya sa pagiging senador at paghawak ng committee. No, kaya lamang mga kababayan, ang ina-expect kasi ng taong bayan, no, dahil si Senator Marcoleta talaga ay taong maprinsipyo. Hindi ko na sinasabing hindi maprinsipyo yung tao si Senator Lacson, no. May paninindigan, no, may paninindigan at talagang tinatapos niya yung mga dapat na tapusin, no. Pinapanagot niya ang dapat na managot. Ewan ko lang kay Senator Lacson kung gano'n ang hopefully, no. Sana talaga tapusin niya at mapanagot talaga kung sino-sino man yung mga sangkot, kahit sana mga politiko na sana mapanagot talaga. Kasi sabi nga ni Senator Marcoleta, yung mga yan hindi naman kikilos ng baka daw may politiko sa likod nila. Kahapon ho yun doon sa kanilang session din, no. Baka raw may politiko sa likod nila kaya malalakas ang loob nitong mga kawani ng DPWH. legal custody. Dapat po igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes. Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was ng still House. under the legal custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Sessions. Iniwang cite in contempt. Alam niyo ho, no, pagdating sa batas, si Senator Marcoleta, maraming alam sa batas to. Hindi ko naman sabi na malit din dito si Senator Soto. Pero si Senator Marcoleta kasi ipaglalaban niya, yung alam niya, yung
tama. Di ba? Kaso ganito nga ho nangyari. Anyway, guys, no, nangyari na 'yan, no. Sabi nga ni Senator Soto, magkakahiyaan na kapagka binawi pa nila 'yon. Nangyari na, ibigay na nila, naipabayan na nila. Sa makatuwid, mga kababayan, sa susunod na hearing ng Blue Ribbon, baka hindi na umapir pa si Bryce Hernandez sa Blue Ribbon Committee hearing. No, siya yung kasi talaga yung pinaka dito pinakasusi rin no, kasi marami siyang alam pero pilit niyang i-deny lahat na nga ng mga ebidensya na inilatag sa kanya talagang i-deny niya laging sagot niya wala siyang alam kahit doon sa mga limpak-limpak na pera na nakakahon wala siyang alam, hindi tinitingnan na ang i-dinidiin niya ay yung kanyang boss. Talagang alam niyo sa totoo tingin ko kay Bryce Hernandez maamong tupa pero nasa loob pala ang kulong. Grabe pala ang kaanahan sa pera. Imagine you guys, naglulus tayo ng milyon-milyon sa casino. Tapos sasabihin niya, ipinalalaro lang daw sa kanya ng boss niya. May naalala pa ako sinabi si Senator Ping Lacson na ang ginagawa daw ng mga yan, maglalaro sila, papalit sila ng chips, no? Papalitan nila yung chips, yung pera, milyon-milyon pera. Tapos, no, maglalaro sila ng konti and then, i-withdraw na nila. Tapos syempre resubuhan sila. So lumalabas na sila ay nanalo. Parang ganun ang nila. Pero hindi pala ganun. Kaya pala yung mga yan na ban sa Soler ba tama? Ganun ang diskarte nila para kung sakali man na magkabulyasa siguro sabihin nila panalo ho namin to sa casino. Eto ho, may resibo kami. Kaso hindi naman ganun kabobo ang ating mga mambabatas, siyempre, mag-iimbestigahan sila, di ba? At hindi rin naman siguro sila pagtatakpan nung Soler para konsentihin sila. Gano'n talaga. Pagka may ginawa kang kasalanan, hindi ka buti nga at hindi nila na kutsaba yung Soler at sila talaga ay binisto rin no sa pamamagitan ng mga ebidensya na inilatag. At ayun na nga ho, mga kababayan ang nangyari, no, komprontasyon tungkol diyan kay Bryce Hernandez. Siyempre nga naman, no, kahit sino naman, di ba? Sabihin na natin sa part ni Soto ito nangyari, no? Si Senator Marcoleta kinausap ni Speaker na ganito ang gagawin. Siguradong sasama din ang loob ni Senator Soto, di ba? Kasi binaypas siya, hindi ba na nagpaalam sa kanya dahil alam niya naman na si Senator Marcoleta ang naging chairman ng committee na yun nung time na itong si Bryce Hernandez ay pinakontempt, no. Kahit sabihin na nung gabing yun ay hindi na si Senator Marcoleta ang chairman ng committee ng Blue Ribbon, sana man lang bilang respeto pa rin, di ba? Bilang respeto pa rin, sana naman pinaalam niya, hiningi niya yung opinion ni Senator Marcoleta at ng iba pang mga parte ng committee na yon. Kaso ang nagdesisyon kasi silang dalawa yata ni Senator Lacson. Ewan ko kung damay doon si Senator Lacson. Well, ganun talaga siguro, no? Sabi nga, yung mga nababasa ko, meron kasing pinagtatakpan yung mga nababasa ko lang na comment, no? Kasi kesyo ganito ganon, bahala na sila basta nakatutok, nakabantay ang taong bayan sa kanila, no? Sana sa hearing na ito talagang mapanagot kasi masyado ho nilang inagrabyado ang taong bayan dito. Masyado nilang niloko ang taong bayan. Pero yun, nagkaroon ng proyekto pero walang proyekto, di ba? Tumanggap sila ng pondo. Yung pondo ipinangsusugal lang nila, ipinanglulustay lang nila sa casino. Alright, so ayun ho mga kababayan hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa mga nakapanood nito. Sana ho huwag niyo kalimutang mag-like sa video ito at kung maaari ho sa mga bago pa lang dito sa channel ko, paki-subscribe na rin, paki-pindot na rin ang notification bell para lagi updated sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat. Ingat po tayo lahat. God bless.